Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Karma sa babaeng mataray. Hindi na mapakali ang 33 na babaeng si Rebecca dahil anong oras na ay hindi pa rin tapos mag-asikaso ang kanyang mister na 35 si Desmond. Ang usapan kasi nila, 1:00 ng hapon, dapat nakalis na sila ng bahay sapagkat malayo-layo ang kanilang pupuntahang probinsya. Dadalo kasi ang dalawa sa kasal ng pinsan ni Rebecca na si Delia. Desmond, bilis mo naman. Anong oras na Diyos ko, mag-aalas 4 na ng hapon. Kalma ka lang dyan. Kita mo may naasikaso kami ni Maynard na importanteng bagay Ikaw naman nakaimpake na naman ng mga gamit natin Umirap-irap na ang babae na bumaling naman sa pinsan ng kanyang asawa na si Maynard na pansamantalang nakatira sa kanilang bahay. Eto kasing si Maynard na to Pwede namang siya na lang ang magpunta ron. Isasama-sama pa tong si Desmond. Yan tuloy, huli na kami sa pupuntahan namin. Kayang-kaya mo namang mag-isa yun. Nakakabwisit naman to Hindi na umimik si Maynard. Naglakad na lang to papunta sa kusina para hindi na mapansin pa ng asawa ng kanyang pinsan. Napailing naman si Desmond matapos marinig ang sinabi ng kanyang asawa. Mahal, huwag ka naman ganyan sa pinsan ko. Yung tao na nga yung tumulong sa akin Ay wala akong pake Bilisan mo na. Mauna na ako sa kotse. Sinadya talagang lakasan ng babaeng chubby ang kanyang boses para marinig ni Maynard mula sa kusina. Dahil doon ay napailing na lang ulit si Desmond habang pinagmamasdan ng asawa na papalabas ng bahay. Pagkatapos noon ay kinuha na niya ang mga maleta nila sa kwarto at saka ito hinatak. Dumiretso muna siya sa kusina para kausapin ang pinsang nagluluto. Tol, ikaw na munang maiwan dito sa bahay Ikaw nang bahala. Hanggang linggo kami ron sa Isabela Tsaka pagpasensya mo na rin yan si Rebecca Alam mo naman ang bunganga niyan Ngumiti-ngiti lang si Maynard bago makipag-fist bump sa kanyang pinsan. At pagkatapos makapagpaalam ay lumabas na nga rin kaagad ng bahay si Desmond at inilagay sa compartment ang maleta. Pagpasok niya ng sasakyan ay nakita niyang nakabusangot ang kanyang may bahay. Kaya napailing siya bago magsalita habang binubuhay ang makina ng kotse. Aalis na tayo kaya yung mukha mo ayusin mo. Baka lalong lumaki mga mata mo niyan at pumangit. Sige ka. Leche, bilisan mo na. Dahil kapag ako nainis, hindi na tayo tutuloy, sinasabi ko sa'yo. Eto na po, mahal kong Reyna. Nang mabuhay na ang makina ng sasakyan ay nagbiyahe na nga kaagad sila pasado 4:00 ng hapon. Mabuti na lang dahil sa paglalambing ni Desmond ay kahit papaano ay naibsa ng inis ni Rebecca. Muling nanumbalik ang excitement ng babaeng chubby. Ito kasi talaga ang unang beses nilang makakapunta sa Isabela kung saan na ngayon nakatira ang pinsan niyang si Delia. Sa katunayan ay matagal na silang pinabibisita roon, kaya lang ay wala rin talaga silang masyadong oras dahil parehong busy sa pagtatrabaho. Nag-leave lang sila ngayon upang makadalo sa nasabing kasal. Magpartner na abay rin kasi ang mag-asawa at minsan lang ito mangyayari sa buhay ng isang tao kaya hindi na nila pinalampas. Habang tinatahak nila ang daan, ay maraming nakitang magagandang tanawin ng mag-asawa. Na-enjoy nila ang sandaling yon kahit na inabot na sila ng gabi sa daan. Hindi ba nasabi mo sa akin noon? May kamag-anak ang may-ari ng mansyon? Saan pa banda yan, mahal? Nginitian ni Desmond ang asawa bago magbalik ng tingin sa tinatahak nilang daan. Sa Pampanga yun, mahal. Nagbakasyon kami ron ni Maynard dati. Kaso, yun ang una tuling bakasyon namin doon. Di ba nga nakwento ko sa'yo? Nagkaroon ng alitan yung mga kamag-anakan namin kaya yun. Hindi na talaga kami nakapunta ron. Ang alam ko nga nabenta na yun Napaungot ang dalaga at nanlaki na naman ang mga mata nito. Sayang yun Kung nagkataon di sana may dinadalaw-dalaw tayo ron. Wish ko na magkamansyon din tayo, mahal. Napangiti na naman si Desmond pero nakatuon pa rin to sa pagmamaneho. Magdilang anghel ka sana, mahal.
Kapag nanalo tayo sa loto, makakabili tayo niyan. Paano tayo mananalo? Hindi naman tayo nataya sa loto. Nagtawa na mag-asawa. Pagkatapos ng mga pinagsasabi nilang yon, ilang saglit pa ay saglit na minasda ng lalaki ang kanyang asawa bago muling mag-focus sa pagdadrive. You look so excited, mahal. Halatang miss na miss mo na si Delia. Ay nako, miss na miss ko na talaga yon, no? Ilang taon ba naman kami hindi nagkita? After ng college graduation. Siguro mga 8 o 9 years, something like that. Magkikita naman na kayo ulit Kaya relax ka na lang dyan, no? Dahil sa sinabing yun ni Desmond ay napatingin na masama sa kanya si Rebecca. Naalala na naman kasi nito na 4:00 na sila ng hapon umalis ng bahay imbis na 1:00. Hindi ako makakapag-relax hanggat hindi ko nasisiguro na makakarating tayo ron sa tamang oras. Oo, yan ka na naman Gagalit ka na naman. Yung mga mata mo, tsaka yung mukha mo, para na namang dragon yung mukha mo, mahal Ay nako, ewan ko sa'yo. Bilis-bilisan mo na yung pagmamaneho mo, ha? Humanda rin talaga sa akin yung pinsan mo kapag tayo nahuli ng dating sa kasal ng pinsan ko. Kahit napapangiti, halata sa mukha ng lalaki ang pagkadismaya sa pinapakitang asal ng kanyang asawa. Bago pa man pakasalan noon ni Desmond ng asawa, ay kilala na talaga si Rebecca sa pagiging mataray nito. Kahit ang totoo ay hindi naman siya ganoon kagandahan. Chubby at medyo malaki ang mata ng babae, kaya madalas to asarin noon na buglat. Bukod doon ay madalas ding asarin si Rebecca ng nano at bruhang punggok dahil sa 4 na talampakan lang ang taas niya at kulot-kulot pa ang buhok. Maraming ang nagtataka dahil na in love ang katulad ni Desmond sa kanya na minsan ding hinahangaan ng mga kababaihan sa kolehiyo. Kaya maswerte si Rebecca dahil pinakasalan siya ng mabait na lalaki na ni minsan ay wala pang nakakita kung paano ito magalit. Likas na kasi kay Desmond ang pagiging mahinahon kahit noong bata pa lang to. Kung minsan nga ay inaasar to noon na batang walang emosyon sapagkat bibihira lang din itong ngumiti noon na nabago lang magmula nang makilala niya ang kabiyak ngayon. Sinabi ko na sa iyo kanina huwag mo nang pag-initan si Minar dahil ako nga nagpatulong sa kanya. Sa katunayan nga kung hindi niya ako sinamahan, mas lalo akong nagtagal sa pinuntahan ko. Umismid lang si Rebecca, saka tumanaw sa madilim na kapaligiran sa labas. Bago siya tila nagre-reklamong nagsalita. Pinagtatanggol mo pa yung pinsan mong babaero. Baka mamaya malaman lamang ko lang nang bababae ka na rin, ha? Dahil sa sinabing yun ng kanyang asawa, ay napahalakhak ng malakas si Desmond na siya ring dahilan kung bakit galit na napatingin sa kanya si Rebecca. Pagkalaon ay mahina siya nitong hinampas sa hita. Bakit tatawa-tawa ka ngayon dyan? Siguro totoo, no? Nako, kapag nalaman ko lang talaga na tumutulad ka na dyan sa pinsan mo, kay Minard, sabay ko kayong palalayasin sa bahay. Ikaw naman, mahal. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko Importanteng bagay yung inasikaso namin ng pinsan ko, no? Kapag balik natin galing sa Isabela, promise, malalaman mo rin kung ano yon. Kaya, huwag ka na mag-emote-emote dyan. Nako, kung hindi lang ako nagmamaneho ngayon, pupupugin talaga kita ng halik. Kitang-kita naman sa mukha ng babaeng maliit ang pagkakilig, pero hindi niya masyadong pinahalata. Pakunwari pa si Rebecca na nagagalit-galit para makarami pa ng paglalambing sa kanya ang asawa. Kaya nang mapansin siya ni Desmond ay pasimple niyang hinarot-harot ang asawa sa pamamagitan ng pagkiliti rito. Hanggang sa natigilan lang sila nang may biglang tumawid na pusang itim. Ay, anak ng tokwa! Mabuti na lang ay kaagad na napreno ni Desmond ang sasakyan, kaya hindi nila nabundo lang nasabing pusang itim. Nagtambay pa yon sa harap ng daraanan nila habang ang mag-asawa ay kabado lang na minasda ng pusang tila kumikinang ang mga mata dahil sa refleksyon ng ilaw ng sasakyan. Mahal, ayos ka lang? Tumangtango ang lalaki nang lumingon siya sa kanyang asawa na napapahawak sa dibdib dahil sa kabang sumilay pagkatapos ng pangyayari. Napa-sign of the cross naman si Desmond bago i-unlock ang pinto sa gilid niya.
Lalabas kasi siya para i-check at bugawin ang pusang itim na hindi pa rin umaalis sa pwesto nito. Dito ka lang, mahal, ha? Bakit ka lalabas? Bubugawin ko lang yung pusa. Naku, huwag ka nang lumabas. Huwag mo nang bugawin yan. Sagasaan mo na lang dahil napakadilim sa labas, mahal. Baka mamaya may manakit pa sa'yo dyan sa labas. Hinawakan ng babae ang kanyang asawa sa braso kaya hindi kagad ito nakalabas. Sabay nilang nilibot ng tingin ng madilim na kapaligiran hanggang sa marahang alisin ni Desmond ang pagkakakapit ng kamay ng kanyang may bahay. Huwag kang mag-alala, mahal. Bubugawin ko lang. Kalma ka lang dyan, no? Pagkatapos noon ay dali-daling lumabas ng kotse si Desmond at kinausap na parang tao ang pusang itim bago ito bugawin. Mingming, pwede bang tumabi ka dahil dadaan kami? Para hindi na kami lalong gabihin sa pupuntahan namin, no? Nagkatitigan sila ng pusang itim. Ang ilang saglit pa nga ay parabang nakaramdam ng kakaibang lamig si Desmond. Mas lalo yung tumindi ng dumampi ang malamig na hangin sa kanyang balat. Napatingin pa siya sa mga puno sa paligid sapagkat para itong nagsasayawan dahil sa ihip ng hangin. Nang lingunin niya kalaunan ng pusa ay naglakad na to ng marahan papunta sa gilid hanggang sa hindi na nga niya yon nakita. Dali-daling bumalik si Desmond sa loob ng kotse at pagkalak ng pinto ay muli siyang napasign of the cross at nakita yun ng dalaga at lalo nitong ikinakaba. Bakit ka nag-sign of the cross? Ngumiti lang ang lalaki bago muling in-start ang makina. Wala yun. Tara na. Kaagad niyang pinaharurot ang sasakyan hanggang sa makalayo sila sa lugar na yon. Makalipas ang ilang saglit ay napalingon si Rebecca sa kanyang relo dahil nakadama na siya ng pangangalam ng sikmura. At tila nairita siya matapos makitang mag-aalas 9 na ng gabi. Naku, mag-aalas 9 na pala. Tapos wala pa rin tayo sa pangalawang bayan. Sabi ko naman kasi sa iyo nasagasaan mo na yung pusa kanina . Napabuntong hininga si Desmond matapos ulit marinig yon na sinasabi ni Rebecca. At habang nakafocus pa rin ang tingin niya sa daan, ay muli siyang nagsalita. Mahal, huwag kang ganyan sa hayop, no? May buhay din ang mga yon at emosyon katulad natin. Kaya huwag tayong harsh sa mga hayop. Malay natin may-ari pala sa pusang yun. Napasimangot ang babaeng punggok habang nakatingin sa madilim na kapaligiran sa labas. Ay naku, pusa lang naman yan . Ano kung masagasaan mo rin yon? Wala namang makakakita sa dilim ng daan. Kahit may-ari pa ron, di naman na malalaman kung sino nakasagasa sa dami ng dumaraan na sasakyan . At saka, siyam naman ang buhay ng mga yon. Isa lang naman mababawas. Sana all siyam ang buhay. Huwag mong nilalang ang mga pusa, mahal. Protektor natin ang mga yan laban sa bad spirits. Kung minsan nga sa mga sakit-sakit o kaya sa mga trahedya. Ay nako, bad spirit ka pang nalalaman dyan. Basta, gutom na ako. Kundi sana siya humarang-harang yung dipugal na pusa na yun at ikaw naman kung di mo nilabas yun, sana nandun na tayo sa bayan kanina pa siguro. Mas inuna mo pa yung malasakit mo sa pusa kaysa sa gutom natin. Lalo lang tuloy tayong mahuhuli nito . Mabuti pa tawagan mo na lang yan si Delia. Tapos sabihan mo, bukas ng umaga na tayo malamang makarating. Hapon pa naman ang simula ng kasal kaya huwag ka masyadong mangamba dyan . Kanina ko ba ginawa? Nagbibiyahe pa lang tayo, sinabihan ko na yung pinsan ko. Kahit nakakaya sa kanya na mahuli tayo na parang mga very important person sa kasal na yon. Hindi na lang muna umimik si Desmond sa sinabing yon ng kanyang may bahay. Kahit ang totoo ay nadismaya na naman siya sa mga lumalabas sa bibig nito. Tahimik silang nagbiyahe hanggang sa mapahinto saglit ang kotse dahil sa mga nakatigil na ilan pang sasakyan sa harapan nila. Dahil doon ay nadagdagan na naman ang pagkairita si Rebecca. Naku, ang daming hassle sa buhay ko ngayong araw na to. Nakakatuwa naman talaga itong nangyayari Hindi na umimik si Desmond. Sabay na lang silang napadungaw para malaman kung anong meron hanggang sa may makita silang isang Ginoo na lumabas sa sasakyan na nasa unahan nila. Pagbalik ng nasabing Ginoo
ay dali-daling binaba ni Desmond ang kanyang bintana at pagkatapos ay inilabas niya ang ulo doon sa katinawagang Ginoo. Nakahalukip-kip lang naman na naghihintay si Rebecca habang hindi na naman maipinta ang muka sa pagkairita. Boss, mawalang galang na ho. Anong nangyari sa harapan natin? Anong meron? May nagbangga ang sasakyan, pre. Ang narinig ko ron lasing yata yung nakabunggo. Tapos yung nandito sa lane natin, yun ang nabunggo. Buti nga't hindi masyadong napuruan Kaya ingat-ingat talaga tayo sa pagbabiyahe. Hinay-hinay lang. At huwag magmadali dahil makakarating din naman tayo sa paroroonan sige ho. Salamat, boss. Pagkasara niya ng bintana ay kagad niyang nilingon ng asawang panay na ang kuyakoy ng paa dahil sa pagkainit at pagkainis. You see, kung inagahan natin ng alis di sana hindi natin inabutan tong lecheng panggaan na yan. Kung hindi mo naintindi yung pusang galang pusang itim na yon, malamang nasa sunod na bayan na tayo, kumakain at nagpapahinga para bukas maga tayo makaalis. Hindi ka kasi nakikinig sa akin, Desmond Napabuntong hininga na naman ng malalim ang lalaki at habang hinihimas-himas ang batok ay sa kanya sinagot ang asawa. Alam mo, mahal, kahit ilang ulit ka magreklamo dyan, wala na rin naman tayo magagawa Ini-stress mo lang ang sarili mo kakaisip ng mga negatibo Gawin mo naman positibo ang bagay ng mga naiisip katulad halimbawa ng mabuti na lang nahuli na tayo ng dating. Mabuti na lang hinarang tayo ng pusa. Kasi kung hindi, baka mamaya tayo na pala yung na-aksidente. Dapat ganun ang mindset mo. Hindi yung palagi kang galit. Saka siyang ngumiti at mahinang pinisil-pisil ang pisngi ng asawa. Alam mo, nawawala yung natural na ganda mo kapag nakasimangot ka at nagtataray palagi Ngumiti ka lang at mag-relax ha? Sabi nga nung lalaki kanina, makakarating din naman tayo sa pupuntahan natin. Mahinang hinawi ng babaeng chubby ang kamay ng asawa niya at tumarap pa kunwari sa kabilang side. Nagugutom na ako Ano magagawa ko? Bago pa man matapos ni Rebecca ang sinasabi ay umusad na ang sasakyang nasa harapan nila kaya parehong natuon ang atensyon nila roon. Ngumiti ulit si Desmond bago magpatuloy sa pagmamaneho. O di ba? Kita mo yan, umusad na yung mga sasakyan. Kaya konting tiis na lang, mahal. Makakapagpahinga na tayo at makakakain. Hindi mahalaga kung anong oras tayo makarating sa susunod na bayan. Ang mas mahalaga makarating tayo ng ligtas. Napahalukip-kip na lang ang babae habang napapanguso. Wala na munang nagsalita nang madaanan nila ang dalawang sasakyan na nagkabungguan. Natutop ni Rebecca ang bibig pagkakita sa itsura ng sasakyan. Hindi rin kasi niya sukat akalain na ganun ka-worst ang nangyari. Sana naman okay lang sila, no? Nakakatakot naman ang nangyari. Sana nga maging ayos lang sila at makawing ligtas sa mga bahay nila. Nakakaawa talaga kapag ganyan kaya dapat talaga maging maingat sa pagmamaneho Hindi biro ang maaksidente, mahal. Paglagpas nila sa nasabing pinangyarihan ng aksidente ay binilisan na ni Desmond ng kaunti ang pagdadrive. Mag-alas 9:30 na kasi ng gabi at kahit siya ay nakakaramdam na rin ng gutom. Kaunting tiis na lang, mahal ha. Malapit-lapit na tayo sa susunod na bayan. Mabuti pa, umidlip ka na lang muna at gigisingin kita kapag nakarating na tayo. Para hindi maramdaman ng gutom ay umidlip na nga lang si Rebecca, katulad ng bilin ng kanyang asawa. Nagpatuloy naman si Desmond sa pagmamaneho hanggang sa madaanan niya ang isang pamilyar na sasakyan. Sasakyan to ng lalaking kausap niya kanina doon sa pinangyarihan ng aksidente. Nakatigil yon at nasa labas ang lalaki na tila may kung anong kinukumpuni. Minasdan muna ni Desmond ang may bahay niyang umidlip bago hinintuan ng nasabing lalaki. At eksakto pagkahinto ng sasakyan ay napadilat naman si Rebecca na punong-puno ng pagtataka. Oh, bakit tuminto na naman tayo? Wait lang, mahal. Yung lalaki kaninang kausap ko doon sa pinangyarihan ng aksidente mukhang nasiraan Itinuro niya pa ang sasakyan at nang mapalingon doon si Rebecca ay nakaramdam na naman to ng pagkainis sapagkat alam niyang tutulungan niyo ng kanyang asawa. Hindi naman na niya nagawang pigilan si Desmond dahil pagbalik ng tingin niya ay lumabas na to ng kotse. Boss,
Ako nga pala yung kausap mo kanina dun sa may aksidente banda. Oh, anong problema ng sasakyan mo? Ay, siya nga pala. Desmond nga pala ang pangalan ko. May tutulong ba ako dyan? Inayos muna ng lalaki ang kanyang eyeglass bago lingunin si Desmond. Ay, yun. Mabutit may huminto rin sa akin. Yung iba kasing sasakyan dinadaanan lang ako nung nahingi ako ng tulong kaya nung nakita ko yung kotse nyo, hindi na ako nag-abala kasi baka daanan nyo lang din ako. Gerald nga palang name ko. Salamat talaga, tinintuan nyo ako Matapos makipagkamay ay muling nilingon ni Desmond ang asawa sa kotse at kitang-kita niya ang naiiritang pagmumukha nito. Hindi na lang muna niya pinansin si Rebecca at nag-focus na lang sa pakikipag-usap kay Gerald matapos nilang magkamayan. So, Boss Gerald, ano na bang pwede kong itulong? Hindi ko rin alam kung bakit tumigil tong kotse ko Pero malapit naman na yung baryo namin. 1 kilometro na lang. Kung okay lang naman sa inyo pwede bang magpatak ng sasakyan? Ay, teka. Saan pa pala yung punta nyo? Sa Santa Maria, sa Isabela, yung punta namin. Kasal kasi ng pinsan ng asawa ko Sa susunod na bayan na ang punta namin. Kaya maghanap kasi kami ng kakainan tsaka matutuluyan Malapit ka lang ba ron? Napapapalakpak si Gerald na tila tuwang-tuwa. Yun! Saktong-sakto. Yung tirahan ko mauna bago yung bayan. Mga 2 kilometro mula sa amin. Kahit sa kanto lang namin yun ako banday hatid. O kaya kung gusto nyo, doon na muna kayo sa amin magpalipas ng gabi at kumain para makabawi naman ako sa inyo. Kung ayos lang sa inyo Muling napalingon si Desmond sa asawa niya na nasa loob ng sasakyan at nagbalik tingin din siya kaagad kay Gerald nang makita na nakakunot noon na si Rebecca. Ay, kaya naman kitang hilahin hanggang sa inyo pero kung mag-i-stay sa inyo, salamat na lang siguro. Wag mong mamasamain Baka kasi magalit yung asawa ko Kasi kanina pa hindi maganda yung timpla nun Hindi na halos natapos ni Desmond ang pagsasalita dahil narinig na nila pareho ang malakas na kalabog ng pinto ng sasakyan. Paglingon ng dalawang lalaki ay papalapit na si Rebecca sa kanila at halata sa mukha nito ang matinding pagkainis. Ano? Tatambay na lang tayo dito? Magdamag, Desmond? Gabi-gabi na Baka lang hindi mo nakikita yung kapaligiran. Wisit naman. Gutom na at antok na ako tapos inuna mo pa yung magkawang gawa? Hindi kaagad nakatugon si Desmond sapagkat sinalo na siya ni Gerald sa pag-aakalang hihinahon ng babae. Pasensya na humingi lang ako ng tulong sa asawa nyo na magpahila nitong sasakyan ko. Kahit hanggang sa kanto lang papunta sa baryo namin. Total doon din naman ang daan nyo papunta sa susunod na bayan Hindi kita kinakausap At saka, hindi ko problema yan. Magbibiyahe-biyahe ng ganito kalayo, hindi mo ihanda yung sasakyan mo? Hindi na nakaimik ang dalawang lalaki sapagkat tumalikod na kaagad si Rebecca at naglakad pabalik sa sasakyan. Pagbukas niya ng pinto, ay pasigaw ulit siyang nagsalita. Bilisan mo dyan, Desmond! Isang malakas na kalabog na naman ang pinto ng sasakyan ang narinig nila pagkatapos noon. Nakaramdam naman ng matinding pagkahiya si Desmond dahil sa hindi magandang inasal ng kanyang asawa. Pre, sige, mas mainam kung bumalik na rin dun sa sasakyan nyo. Dito na lang ako matutulog. Total, malapit-lapit na naman ako sa amin Pamilyar naman ako sa lugar na to. Baka magalit pa sa'yo lalo yung asawa mo. Ngumiti ng pilit si Desmond kahit ang totoo ay hiyang-hiya siya sa nangyari. Kilala niya sa katarayan ng asawa subalit hindi niya sukat akalain na iiksena ng ganoon si Rebecca. Pasensya ka na pre sa asawa ko Katulad nga ng sinabi ko kanina. Nagbiyahe talaga kami na wala siya sa mood kaya ganyan yan. Plus, gutom at antok. Kaya, intindihin mo na lang din sana Ay, walang problema sa akin yan pre. Salamat sa paghinto mo sa akin. Na-appreciate ko yun. O sige na. Puntahan mo ng asawa mo, baka abutan na kayo ng malalim na gabi. 3 kilometers, nasa susunod na bayan na kayo. O sige, kakausapin ko yung asawa ko. Diyan ka lang muna
Ayaw din naman kitang iwan dito mag-isa eh. Delikado pa rin kahit sabihin mong pamilyar na sa'yo yung lugar at taga rito ka naman. Wait lang ha, diyan ka lang. Kakausapin ko mabuti tong misis ko. Dali-daling tumakbo pabalik ng sasakyan si Desmond at nang nasa loob na siya ay ramdam niya ang mainit na aura ni Rebecca. Hindi kasi ito umiimik at diretso lang ang matalim na tingin sa harapan. Ilang minuto ring sinuyo ni Desmond ang asawa hanggang sa mapapayag niya rin to kahit ang totoo ay labag na labag sa loob ni Rebecca ang gustong mangyari ng kanyang asawa. Mas lalo kasing tatagal ang biyahe nila kapag may hila-hilang sasakyan. Habang hinahatak ang sasakyan ni Gerald ay walang umiimik sa dalawa. Hindi na rin muna talaga kinausap ni Desmond ang asawa sapagkat alam niyang galit na galit pa rin ito. Lumipas ang mahabang oras. Sa wakas ay narating na nila ang kantong sinasabi ni Gerald paliko sa maliit nilang baryo. Saglit silang huminto at lumabas si Desmond para kausapin ang lalaking tinulungan. Pre, maraming salamat talaga ha. Okay na ako dito kasi mamaya lang may dadanan mga truck ng gulay dyan. Pakikisuyo na lang ako. Tsaka sabihin mo rin sa asawa mo, pasensya na talaga sa sobrang abalang ibinigay ko sa inyo. Bumunot sa bulsa si Gerald pagkatapos noon ay inabot niya ito sa kausap. Naku, keep mo na lang yan. Hindi ko matatanggap yan. Masaya akong matulungan ka kahit na alam mo na, yung asawa ko medyo may toyo. Sigurado ka ba? Bait mo naman pre. Oo, promise. Huwag mo kaming alalahanin, no? Ikaw ba? Sigurado kang okay ka na rito? Oo, pre. Sana magkita pa tayo sa susunod para ako naman na makabawi sa inyong mag-asawa. Ay, siya nga pala. Magmadali ka na ron. Baka magalit na naman ang asawa mo. 2 kilometers nasa susunod na bayan na kayo. Payo ko lang mag-ingat-ingat kayo kasi kapag ganitong oras, laganap ang mga hindi pangkaraniwang bagay, lalo na sa mga ganitong lugar. Nang marinig ni Desmond ang mga sinabi ni Gerald, ay pinanayuan kagad siya ng mga balahibo sa katawan, pero hindi na lang niya yun ipinahalata. Sa halip ay ngumiti lang siya bago makipagkamay ulit sa lalaking tinulungan. O sige, mag-ingat ka rin dito ha. Sana nga magkita tayo ulit. Saka ka na dun bumawi kapag pareho na tayong hindi abala. Pagkatapos ng mga katagang yun, ay patakbo na siyang bumalik sa sasakyan kung saan naabutan niya si Rebecca na nakapikit ang mga mata pero nakahalukip-kip. Ramdam niya pa rin ang galit nito na tila ba lumulukob sa buong sasakyan. Matapos siyang businahan ng naiwang sasakyan ni Gerald, ay nagtuloy-tuloy na siya sa pagmamaneho. Hindi na rin muna siya kumibo dahil alam niyang kahit anong sabihin niya ay galit lang ang isusukli ng mataray niyang asawa. At para mapalitan ng magaan na aura ang loob ng sasakyan ay nagpatugtog na lang si Desmond. Sinabayan niya ang awitin habang maingat na nagmamaneho. Si Rebecca naman ay nakaidlip na sa sobrang galit at sama ng loob sa asawa. Pero hindi na yung pinagtuunan ni Desmond ng pansin. Nag-focus lang siya sa pagmamaneho hanggang biglang tila bumaba ang ulap at nabalot ng hamog ang kapaligiran. Ilang minuto nang mawala ang makapal na hamog ay may nadaanan silang isang motel sa gitna ng kawalan. Hindi na sana hihinto si Desmond kaya lang ay biglang nagmulat ng mata ang kanyang asawa at nang makita ang nag-aandap-andap na motel sign ay pinahinto niya ang lalaki. Hindi niya mabasa ang pangalan ng motel dahil sa luma na yon at patay sindi na nga ang ilaw. Dito mo na ihinto. Ha? 1 kilometer na lang nasa susunod na bayan na tayo. Mas marami kang mapagpipili ang tulugan doon at sa kakainan. Umirap-irap lang si Rebecca sa asawa bago sumipat sa nasabing motel na medyo classic ang dating. Pagkakita niya na mayroong 2 kainan sa bungad ay nagbalik tingin siya kay Desmond. May kainan doon kaya dito na tayo. Hindi na kaya ng gutom at antok ko. Ikaw, kung gusto mo pang magmaneho ka hanggang sa susunod na bayan. Balikan mo na lang ako rito. Hindi na umalma si Desmond sapagkat ramdam niyang galit pa rin talaga si Rebecca. Paglabas ng babae ay napailing na lang siya bago sumunod dito. Sa bukana pa lang ng nasabing motel
ay kakaiba na ang pakiramdam ni Desmond. Kaya gusto niya sanang tawagin at pigilin ng asawa, kaya lang ay nagmadali na to sa paglalakad papunta sa isang maliit na restaurant na katabi lang din ng maliit na gas station. Ilang saglit pa ay huminto ang babaeng punggok at nilingon ng asawa. Nilakihan noon ng kanyang mga mata bago galit na namang nagsalita. Sisirain mo talaga tong buong maghapon ko, Desmond, ano? Ano bang tinatayo-tayo mo dyan? My God! Halos magtantrum na ang babae kaya wala nang nagawa si Desmond kundi patakbutong lapitan. Nakita niya kasi na parang maiiyak na ang asawa sa sobrang sama ng loob at ayaw pa naman niyang nakikita na ganoon si Rebecca. Paglapit ay niyakap niya kaagad ng maigpit si Rebecca at inilalayang maglakad papunta sa reception para kausapin na ang may-ari ng motel upang makatuloy na sila at makakain. Sorry mahal ko Huwag ka nang umiyak, okay? Makakapagpahinga at makakakain na tayo. Hindi na umimik si Rebecca. Nagpahid na lang to ng muka sapagkat maluha-luha na talaga siya dahil sa pagkainis. Pagpasok nila sa reception area, ay naagaw kagad ng pansin ni Desmond ang kakaibang pangalan ng motel na nakaukit mismo sa likuran ng reception table. Vitus Kiski? Iginala niya ang tingin sa loob sapagkat medyo makaluma talaga ang interior design ng nasabing panuluyan. Parang yung mga nakikita niya at napapanood sa mga horror movies. Ganun na ganun kaya naman iba talaga ang naging vibes niya at hindi yun maganda. Nagtagalang tingin niya sa pinakagitna sa gawing kanan ng reception area pagkakita niya sa isang malaking ulo ng kalabaw na naka-wall mount doon. Ang tingin kasi niya ay sariwa pa yon, lalo na ang dugong tumataga sa dingding na galing doon. Sariwa ba yon? Hindi na niya halos na ituloy ang huling sinasabi dahil naantala siya sa pagtunog ng reception call bell. Paglingon niya sa reception table ay naroon na pala si Rebecca kaya napalapit na rin siya sa asawa at inakbayan ito. Makalipas ang ilang minuto, mula sa pinakadulong pintuan sa bandang kaliwa ay lumabas ang isang may edad na babae. Puti ang buhok, lokal pero sopistikada ang pananamit na halatang may kaya. Medyo nangungulubot na rin ang muka pero dahil sa maganda nitong makeup ay hindi na yun masyadong napansin. Napabulong tuloy si Desmond sa asawa habang papalapit sa kanila ang nasabing may edad na babae. Siya siguro may-ari nitong lumang hotel. Wala siyang nakuwang sagot sa mataray na asawa. Bagkus ay paglapit ng babaeng may edad ay nagboka kagad si Rebecca. May available bang room? At saka baka po pwedeng umorder ng pagkain? Yung pang dinner? Napalunoklaway at napaubo si Desmond bago sumingit sa usapan. Magandang gabi po pala. Humiti sa kanya ang ginang at nang lumingon to kay Rebecca ay kitang-kita ni Desmond kung paano to magtaray ng tingin kaya hinigpitan niya na ang pagkakaakbay sa asawa at saka to binulungan. Sure ka bang dito na talaga tayo? Bitiwan mo nga ako. Punyeta ka. Ipark mo ang sasakyan para may magawa ka namang mabuti ngayon. Pagkatanggal ni Rebecca sa kamay ng asawa niyang nakaakbay ay hindi na umimik si Desmond. Napabuntong hininga na lamang siya bago harapin ang ginang at yumukod dito. Magpapark lang ako, mahal. Sige. Bilisan mo! Wala nang nagawa si Desmond kundi lumabas na ng reception area at hinayaan si Rebecca na makipag-usap sa receptionist. Nang nasa labas na siya, habang naglalakad papunta sa sasakyan ay napansin niya ang dalawang lalaki na nakatayo banda malapit sa gasoline station at nakatingin ito sa kanya. Isang matandang lalaki na puti na rin ang buhok at isang teenager. Naka-check-in kaya yung maglolo? Matagal niya tong nakatitigan hanggang sa makaramdam siya ng pagkailang, kaya siya na mismo ang umiwas ng tingin sa mga ito. Pagpasok niya ng sasakyan ay napansin niyang nakatingin pa rin ang dalawa sa kanya, kaya nakaramdam si Desmond ng pagkailang. Ay nako, ang creepy naman ng lugar na to. Bakit ba kasi dito pa napili ni Rebecca na mag-check-in Mahirap talaga kapag tinuyo yung mga babae. Ay nako,
Nang nakapark na, ay hindi kaagad lumabas ng kotse si Desmond. Nagdadalawang isip pa rin kasi siya kung magche-check-in ba sa lugar na yon o hindi. Iba kasi ang nava-vibes niya sa buong inn. Mabigat ang pakiramdam niya na parang may kung anong puwersang bumabalot sa buong paligid na hindi niya maintindihan. Dahil din tuloy doon ay sumagi na lang bigla sa isip niya ang mga sinabi ni Gerald kanina bago sila maghiwalay ng landas. Kaya walang mag-ingat-ingat kayo Kasi kapag ganitong oras, laganap ang mga hindi pangkaraniwang bagay, lalo na sa mga ganitong lugar. Matapos maalala mga yon, ay napasign of the cross siya at mahinang napadasal. Lord, guide us tonight please. Anak ng tupang ligaw Naudlot ang panalangin niya sapagkat biglang kumatok ang teenager na nakita niya kanina malapit sa gasoline station na kasama ng matandang Ginoo. Binuksan niya ang bintana sa kahinarap ang binatilyo at kinausap. Ikaw naman boy, ginulat mo naman ako. Ano bang kailangan mo? Naglahad ng kamay ang binatilyo kaya napangiti na lang si Desmond bago bumunot ng pera sa kanyang pitaka. Pagkaabot ng 50 pesos ay tumakbo na palayo ang binatilyo at hindi na niya ito nakita pa kahit ang matandang Ginoo na kasama nito kanina. Ibinaba niya kaagad ang bintana saka lumabas ng sasakyan at inilak ito. Pagkatapos mula sa pwesto ay nilibot niya ng tingin ang buong motel. Bigla naman siyang kinilabutan sa hindi malamang dahilan. Pagkadaka ay minasdan niya ang asawa na eksaktong katatapos lang makipag-usap sa receptionist. Pagpasok niya sa loob ay may hawak-hawak ng susi si Rebecca. Napabuntong hinga na lang si Desmond dahil alam niyang mahihirapan na siyang sabihan ng asawa na umalis na sa lugar na yon. Bahala na. Wala naman siguro masamang mangyayari sa amin dito ng asawa ko. Matapos yung bigkasin, ay nilapitan na niya ang asawa para sana kausapin kaya lang ay dire-diretso lang to sa paglalakad. Napahinto lang sila saglit na mag-asawa nang biglang magsalita ang ginang na nagpakilala kanina kay Rebecca bilang si Hilda. Hanapin niyo na lang sa pinakadulo sa 2nd palapag ang kwarto ninyo. Makikita naman dyan sa susi kung ano ang numero. Yung in-order niyong pagkain, ihahatid ko na lang kapag tapos na. Mga 15 minuto siguro. Pagkatango ni Rebecca ay nauna na tong naglakad habang si Desmond ay napasulya pa sa ginang na nagbigay ng tila makahulugang ngiti na lalong nagbigay ng hindi magandang kutob sa kanya. Hindi na lang niya masyadong napagtuunan ng pansin dahil hinabulan niya ang asawang galit pa rin sa kanya. Nang magpantay na sila ng lakad, ay inabot na ni Rebecca ang susi pero hindi na umimik. Tiningnan naman yun ni Desmond sa kamahinang binasa ang numerong nakalagay doon. 13? Napalakas ang boses niya pero hindi yung pinansin ng kanyang asawa. Nagtaka naman siya sapagkat sa tinagal-tagal niya na nag-check-in sa mga hotel at mga motel ay ngayon lang niya nakita na mayroong room number 13. Mas dumoble tuloy ang kaba niya sapagkat isa si Desmond sa mga naniniwala katulad ng mga ilang hotel o motel owner na malas ang room number 13. Hinawakan niya si Rebecca sa braso, dahilan para pareho silang matigilan. Mahal, this is so creepy. I think we need to get out of here. Iba ang vibes ko sa motel na to. At ngayon ako nakakita ng room number 13. Naudlot na siya sa pagsasalita nang biglang tabigi ng babae ang kanyang kamay at pagkatapos ay inirapan pa siya nito. Katulad nga na sinabi ko kanina, kung ayaw mo, magbiyahe ka papunta sa susunod na bayan. Balikan mo na lang ako rito. Dahil ako, punyeta, kanina pa gutom na gutom at inaantok. Pero ikaw, inuna mo pa yung pagkakawang gawa mo habang yung asawa mo mahihimatay na sa gutom at pagod. Inagaw na ni Rebecca ang susi bago umakyat sa 2nd palapag. Napabuntong hininga na lang tuloy si Desmond dahil alam niyang hindi na talaga makikinig sa kanya ang kanyang asawa, lalo na at mukhang sumagad na ang toyo nito. Nang mawala na sa paningin niya si Rebecca ay nilibot niya ulit ng tingin ang labas. Nasa pasilyo lang kasi siya na tila hindi na rin alam ang gagawin.
Nang mapalingon siya sa gasoline station ay naroon na naman ang tila maglolo at ang kakatwa pa ay nakatingin na naman ang mga to sa kanya. Nakaramdam na naman siya ng kilabot at pagkailang, lalo na nang kumaway ang binatilyo sa kanya. Hindi niya alam kung kakawayan rin niya ba ito, pero ang ginawa na lang niya ay umiwas ng tingin sa mga to para kunwari ay hindi niya ito nakita. Sinundan na niya ang asawa paakyat sa ikalawang palapag at habang naglalakad siya sa hallway ay nagmasid-masid siya ulit sa kapaligiran. May iba kayang naka-check-in dito ngayon? Napalingon tuloy siya sa parking area na kita mula sa kung saan siya naroroon. Bukod sa isang motor at truck ay wala na siyang ibang nakitang sasakyan kaya mas lalo siyang nawirduhan. Medyo malawak din tong motel pero mukhang wala naman yatang ibang naka-check-in maliban lang sa amin. Ay nako, ang creepy talaga. Ayaw ko na lang sabayan ng sumpong ng asawa ko eh. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa maagaw na nga ng pansin niya ang napaka-dark at classical na dating ng lugar. Nang marating niya ang pinakadulong bahagi, ang room number 13 ay nakabukas na yon dahil nauna nang pumasok si Rebecca. Bago siya pumasok ay tumingin muna siya sa likod at ganun na lang ang gulat niya dahil iilan lang pala ang ilaw sa nilakaran niya. Madilim kasing tingnan mula sa malayo at hindi niya yun napansin dahil sa malalim na pag-iisip. Nangilabot na naman siya, subalit pinilit niya ang sarili na maging kalmado para na rin sa asawang si Rebecca. Anak ng toko, ang creepy naman talaga ng lugar na to. Iba talaga ang vibes ko eh. Ay, nako. Napa-sign of the cross na lang siya bago tuluyang pumasok sa kanilang kwarto at kinandado ang pinto. Pagkakita niya kay Rebecca na nag-aayos ng sarili sa harap ng lumang salamin ay medyo gumaan ang pakiramdam niya. Lumapit siya rito at saka to niyakap ng maigpit mula sa likuran. Mahal, sorry talaga ha. Huwag ka na magalit. Alam mo naman na ayaw kong matutulog tayo na hindi okay eh. Di bale, bukas babawi ako sa'yo, promise. At saka hindi na talaga to mauulit. Umismid lang si Rebecca bago humawak sa mga braso ng lalaki. Huwag na talaga sana maulit. At saka, sorry rin pala kanina sa attitude ko ah. Ikaw naman kasi, masyado ka mabait eh. Hindi na umimik si Desmond. Nilambing-lambing na lang niya ng yakap ang pinakamamahal na asawa hanggang sa halikan niya ito sa kanang pisngi na ikinakilig naman ng babaeng maliit. So, how do you feel now, mahal? I feel better now, mahal. Thank you sa palaging pag-unawa sa akin, ha? Kahit medyo saltikin at mataray ako. Nako, wag mo nang pakaisipin yun, no? Ang isipin mo, mahal na mahal na mahal na mahal na mahal kita. Kasing lawak ng universe. Natigilan sila pareho sapagkat sabay na kumalam ang kanilang mga sikmura at pagkatapos noon ay nagkatinginan sila. Mata sa mata hanggang sa sabay silang nagtawanan. Gutom na talaga ako, mahal. Bakit kasi hindi tayo nagbaon ng snack sa biyahe? Nagmamadali ka kaya kanina hindi na ako nakapag-drive-thru. Eksaktong pagkasabi niya noon ay mayroong kumatok. Oh, baka yan yun na yung pagkain na in-order ko. Dali-daling lumapit si Desmond sa pinto at binuksan to. Hindi na siya tumingin sa peephole dahil sigurado naman sila na yun na ang pagkain. Halos 15 minuto na rin kasi ang lumipas. Kaya lang laking pagtataka ng lalaki sapagkat pagbukas niya ng pinto ay wala namang kahit na sinong tao sa labas. Dumungaw pa siya at sinipat hanggang sa hagdanan pero wala talagang katao-tao. Ayaw niya mang aminin pero hindi na talaga maganda ang kutob niya. Alam niyang hindi ito normal kaya dali-dali siyang pumasok at ikinandado ang pinto. Oh, nasa na yung mga food? Walang tao, mahal eh. Guni-guni lang yata natin yung pagkatok. Ha? Pareho tayo? Hindi pa niya natatapos ang pagsasalita subalit meron na namang kumatok. At sa pagkakataong yun ay sumilip na muna siya sa peephole at nang makita si Aling Hilda ay nakahinga na siya na maluwag. Eto, legit ng food to, mahal.
Kaagad binuksan ng lalaki ang pinto hanggang sa tumambad ang ginang na dala ang mga in-order kanina ni Rebecca na nakalagay sa food push cart. Magandang gabi po uli. Ito na ang mga in-order ninyo. Napaliwanag ko na sa misis mo na bago kayo umalis dun nyo na ito bayaran. Isa-isang kinuha ni Desmond ng 4 na plato at mga tubig. Pagkatapos ay malugod niyang pinasalamatan ang ginang nang umiti lang ulit ng makahulugan sa katulad kanina bago umalis ng walang imik. Nagbigay na naman yun ng creepy vibes kay Desmond at mabuti na lang ay masaya siyang inaya ng asawa na kumain dahil gutom na talaga sila pareho. Ay, finally, makakakain na rin. Hindi na nagawang mag-prayer before meal ang babae. Nilantakan na kaagad niya ang mga pagkain kaya napangiti lang si Desmond habang pinagmamasdan siya. Mahal? Masasarap ba yung mga pagkain nila? In fairness, malasa yung mga food nila at mukhang magaling ang chef nila dito Plus, malalambot pa yung karne. Kumain ka na rin kaya. Ang sarap po. Sumabay na nga rin ang lalaki sa pagkain at makalipas ang ilang minuto ay naubos nga nilang lahat ang mga in-order. Pagkainom ni Rebecca ng tubig ay dumiretso kagad siya sa kusina para makapaghilamos ng katawan. Kahit gaano kasi kapagod ay hindi siya sanay na hindi nakakapaghilamos bago matulog. Habang hinihintay naman ni Desmond ang asawa na matapos sa pagsha-shower ay hinubad na rin niya ang mga suot dahil mamaya siya naman ang papasok sa banyo. Iniayos niya sa lamisita ang mga damit na isusuot dahil gagamitin niya pa yon sa pagbiyahe mamayang 5:00 na madaling araw. Naiwan lang sa suot niya ang boxer at pagkatapos ay sa kanya inon ng aircon kaya nakaramdam siya ng kaginhawaan sa katawan. Ay, finally. Makakapagpahinga na rin muna kahit ilang oras lang. Napatingin siya sa relo at laking gulat niya sapagkat ilang minuto na lang pala ay mag-12 na. Ang bilis naman ng oras. Sa kanya kinuha ang remote at binuksan ng TV. Kaya lang ay hindi naman to nagana. Pagkalapit ay dun lang niya nakita na putol pala ang saksakan nito. Yan na nga. Humiga na lang siya sa kama at kinuha ang cellphone. Ang kaso lang ay wala naman tong signal kaya ibinalik na lang din niya to sa tukador. Dahil walang mapaglibangan habang hinihintay si Rebecca na lumabas ng banyo, ay napatingin na lang siya sa kisaming salamin din kaya kitang-kita niya ang kanyang sariling refleksyon. Napatitig siya roon hanggang sa ilang saglit ay biglang nagpatay-sindi ang ilaw ng ilang beses. Hindi niya masyadong pinansin yon hanggang sa tuluyang mag-off ng halos 10 segundo ang ilaw. Tatayo na sana siya nang maramdamang mayroong tila kung sinong napakalamig na nilalang na lumingkis sa kanyang katawan. Hindi kaagad nakakilo si Desmond dahil sa pagkabigla. At nang bumalik ang kuryente, ay ganoon na lang ang pagkasindak niya matapos makita mula sa salaming nasa kisame na mayroong ang itim na nilalang na nakalingkis sa kanya. Mabilis na gumapang ang matinding takot sa buo niyang pagkatao. Simula sa talampakan papunta sa tuhod, sa tiyan, dibdib at ulo, binalot kagad siya ng sindak. Tila ba naparalisa ang katawan ni Desmond habang nakatanga sa itim na nilalang na lumilingkis sa kanya. Ramdam niya pa ang pagkalmot ng matatalim nitong kuko sa kanyang likuran. Gusto niya mang sumigaw subalit para bang umatras ang kanyang dila at walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Pagkatapos noon ay humarap ang itim na nilalang kaya nakita niya ang malademonyo nitong anyo na namumula ang mga mata. Nang umiti ito ay doon na mas dumoble ang takot na nararamdaman ni Desmond. Ang tibok ng puso niya ay bumilis na parang may mga nagsulputang maliliit na daga na nagkakarera. Bumigat ang kanyang paghinga hanggang sa makaramdam siya na parang nalulunod. Hindi na niya alam ang gagawin kaya napaluhan lang siya habang dumudulog sa kanyang isipan. Diyos ko! Sa isang iglap, pagtingin niya sa salaming nasa kisame,
ay nakita niya ang isang itim na pusa na bigla na lang sumulpot mula sa kung saan. Naglambing-lambing to sa kanyang pisngi na parang siyang inaalo at kasunod nito ay ang malutong na tunog ng sampal na dumampi sa kaparehong pisngi kung saan naglambing ang pusang itim. Aray! Napahawak pa siya sa pisnging namula dahil sa malakas na pagsampal ni Rebecca. Bakit mo naman ako sinampal, mahal? Umuungol ka kasi paglabas ko ng banyo. Para pang nanginginig yung katawan mo. Kinabahan ako, mahal eh. Kakakain mo lang kasi natulog ka kagad. Di ka man lang nag-shower muna. Ayan, binangungot ka siguro. Dahil sa mga sinabi ni Rebecca ay muling nanumbalik sa alaala ni Desmond ang nangyari kani-kanina lang. Mabuti na lang din talaga bangungot lang ang mga yon dahil kung hindi, tsak na patay na siya ngayon. Ayos ka lang ba, mahal? Tumango lang ang lalaki kaya nakampante na ang kanyang asawa na nagpatuloy na sa pagbibihis. Habang patuloy naman si Desmond sa pag-aalala sa bangungot ay sumagi sa kanyang isip ang itim na pusa. Ha? Yung pusa? Anong pusa? Wala, mahal. Magsha-shower na ako. Ilang minuto ang nakalipas, paglabas ni Desmond ng banyo ay naabutan niya ang asawa na nahihimbing na sa pagtulog. Pagkabihis ay tinabihan na niya ito bago tumingin sa relo. Eksakto 12:00 na. Ay, naku. Good night, mahal. Hinalikan niya sa noo ang natutulog na asawa at pagkatapos ay inalarm niya ang cellphone ng 4:30 ng umaga. Pinatay niya ang ilaw. Binuksan ng lampshade saka niyakap niya si Rebecca bago pumikit at matulog ng mahimbing na parang normal lang ang lahat. Nang unti-unti nang hinahatak ang diwa niya papunta sa karimlan, ay nakaramdam siya ng pag-uyog ng hinihiga ang kama. Noong una ay binabaliwala ito ni Desmond dahil nga sa antok na rin talaga siya. Hinigpitan na lang niya ang pagkayakap sa asawa hanggang sa muli na namang umuyog ng malakas ang kutsyon na hinihigaan nila. Mahal, huwag ka namang malikot matulog. Pinagmasdan lang ni Desmond ang asawa na nakapikit habang nakikiramdam siya sa susunod na mangyayari. Hanggang sa muli siyang napalingon sa kisaming salamin. Nang pakiwari niya na ayos na ang lahat, ay hinayaan na niya ang sarili na makatulog hanggang bigla na lang siyang napadilat dahil sa pagbukas ng TV. Ganun na lang din ang pagtataka niya dahil ang lampshade na nakasindi kanina ay nakapatay na rin. Napabaling muna ang tingin niya roon at hindi inintindi ang TV. Inabot niya ng kamay ang lampshade pero hindi talaga ito gumagana kaya hinayaan niya na lang. Doon na natuon ang atensyon niya sa TV na static lang ang nasasagap na signal. Sino bang nagbukas ng TV na to? Ha? Hindi na niya itinuloy ang huling sasabihin sapagkat naalala niya na putol nga pala ang saksakan ng TV. Dahil doon ay napabangon si Desmond at gigisingin niya sana ang asawa. Ang kaso lang ay bigla na namang umuga ang hinihigaan nilang kama. Nagising si Rebecca na nagrereklamo at walang kamalay-malay sa kung ano ang nagaganap. Kasi mahal, sabi ko sa iyo huwag kang malikot eh. Ha? Laking gulat ni Desmond sapagkat kitang-kita niya na may kung anong humatak sa paanan ng kanyang asawa dahilan para mahulog ito sa kama na kalauna na itumalsik sa sirang TV na biglang namatay at nahulog sa sahig matapos doon tumama ang babae. Nilamon din bigla ng kadiliman ng buong paligid kaya hindi alam ni Desmond kung ano ang gagawin. Mahal, nasan ka? Naudlot na naman ang pagsasalita ni Desmond sapagkat nagsimula ng magpatay-sindi ang lampshade at ilaw ng kwarto. Doon ay tumambad na nga sa kanya ang itsura ng asawa na nakabaliktad at nakadikit sa dingding. Nang tuluyang bumukas ang ilaw ay doon na nakita ni Desmond ang kinahinatnan ng kanyang asawa. Puno ng kalmot ang mukha nito na tila ba gawa ng mabangis na hayop. What the... Tulong, mahal! Tulungan mo ako! Sinikap bumangon ni Desmond sa kamang hinihigaan kaya lang ay umuga na naman ito. Mas malakas kumpara sa naunang pag-uga.
Kinumutan na matinding takot ang mag-asawa at hindi nila alam ang gagawin. Ramdam na ramdam ni Desmond na tila ba may kung anong mabigat na presensya ang unti-unting yumayakap sa kanya. Dahilan para magtaasan ng kanyang mga balahibo at magsimula na namang bumilis ang pagkabog ng kanyang dibdib. Muling nagpatay-sindi ang ilaw sa buong kwarto, maging ang lampshade at ang ilaw sa CR. Nagpapalit-palit ang mga ito sa pagpatay-sindi na parang may kung sinong naglalaro. Nanatili lang si Rebecca na nakadikit ng pabaliktad sa pader, habang si Desmond ay hindi naman makaalis sa umuuyog na kama. Mahal, please, help me! May pusang kumakalmot-kalmot sa akin! Tulong! Mahal, pupunta na ako dyan! Huwag kang aalis! Ililigtas kita! Buong tapang na nilundag ni Desmond ang umuugang kama, subalit nadapa naman siya pagkatapos ma-outbalance. Eksaktong napaharap pa ang pagmumukha niya sa ilalim ng umuugang kama at doon na nga niya nakita ang binatilyong kanina sa gasoline station na humingi sa kanya ng pera. Subalit iba ang itsura ng pangangatawan nito. Mahaba mga kamay at paa na saktong-sakto sa bawat kanto ng katre. Nakabaliktad din ang ulo nito na parang gagamba habang nakangiti sa kanya. Sa takot ni Desmond ay napabangon kaagad siya at napaatras hanggang sa makita niya ang sobrang pag-uyog ng kama, hanggang sa umabot ang pag-uyog ilang metro na lang sa kisame. Mahal, tulong! Nahihirapan ako, please! Kaagad niyang hinatak ang asawa hanggang sa makuha niya to. Kaya lang natumba na naman sila sa sahig na katapat ang pinto ng banyo. Nang mapatingin sila roon ng sabay, ay nakita nga nila ang itsura ng matandang Ginoo na nasa gasoline station kanina. Galit ang mga tingin nito na para silang papatayin. Dahil doon ay sabay na napatras ang mag-asawa at sumiksik sa isang sulok. Naglakad naman ang Ginoong mabalasik kung makatingin at nang nasa pinto na to ng banyo ay biglang may boses na nanggaling dito kahit hindi naman nabuka ang bibig. Isa lang ang po pwede naming paalisin sa lugar na ito. Kaya mamili na kayo kung sino sa inyo! Dahil sa mga sinabing yun ng Ginoo ay napaiyak ng husto si Rebecca sa kanyang asawa habang umiiyak sa takot. Doon niya lang kasi napagtanto na tama nga ang kanyang asawa sa pakiramdam nito na hindi ligtas ang motel na kanilang napuntahan. Mahal, ayoko pa mamatay, please! Iligtas mo ako! Ayoko na rito! Walis na tayo rito! Huwag ka matakot, mahal. Makakalis tayo rito. Magtiwala ka. Manalangin ka. Mahal, ialis mo ako rito, utang na loob! Dahil sa mga sinabing yun ni Rebecca ay tila lalong nagalit ang Ginoong mabalasik kung makatingin. Unti-unti ring nag-angatan ang mga kagamitan sa loob ng buong kwarto. Bumukas bigla ang tubig sa gripo at shower. Muli ring nagpatay-sindi ang mga ilaw, lampshade at kahit ang TV na sira. Sa parehong matinding takot na nararamdaman ay nagyakpan na lang ng maigpitang mag-asawa habang nakamasid sa mga nangyayari na hindi nila inaasahan. Diyos ko, Panginoon! Nang lumipad ang lamisita, upuan, lampshade at tukador malapit sa kinaroroonan ng mag-asawa, ay mas lalong kinain ng sindak ang mag-asawa, lalo na si Rebecca, na parang mababaliw dahil sa takot. Ayop na yan! Ayoko na! Palisin niyo na ako rito! Please lang! Ayoko pang mamatay! Dahil sa mga sinabing yon, ay tila lalong nagalit ang matandang lalaking may mabalasik na tingin. Bigla ring tumumba ang kama at mula sa ilalim noon ay nakangiting tumayo ang bata na tila bali-bali ang katawan. Nang makita yon ng mag-asawa ay mas lalo silang niyanig ng takot. Si Rebecca ay halos masuka-suka na sa sobrang nerbiyos na nararamdaman. Mahal, manalig ka lang. Manalangin ka, please. Kaya mo to. Kaya natin to. Makakalis tayo rito. Magtiwala ka lang sa Diyos. Desmond, ialis mo na ako rito. Ayoko pang mamatay. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Ayaw ko na. Wala nang inaksayang oras pa si Desmond. Binitbit niya ang asawang tila mahihimatay na dahil sa takot at saka sila parehong tumakbo palabas sa room number 13.
Sa tindi ng takot ni Desmond ay tila gumana na ang kanyang adrenaline rush. Kaya kahit may kabigatan ng asawa ay nabuhat niya to at tumakbo sila sa hallway sa kalagitnaan ng malalim na gabi. Narinig pa nila ang nakakatakot na boses ng Ginoong Mabalasik kung makatingin bago sila makalabas ng pintuan ng nasabing silid. Isa lang ang po pwede namin paalisin sa lugar na ito, kaya mapili na kayo kung sino sa inyo! Hindi inintindi ni Desmond ang sinasabi ng kung sino mang nilalang na yon na alagad ng kadiliman. Dali-dali siyang tumakbo pababa sa unang palapag habang bitbit ang asawa niyang umiiyak sa sobrang takot. Pagdating nila sa reception area ay nakita nga nila si Aling Hilda na nakatayo lang doon at nakangiti sa kanila. Hindi naman pinansin ni Desmond ang ginang sapagkat ramdam na niya na hindi ito normal katulad ng matandang Ginoo at binatilyong nakita niya sa gasoline station kanina. Nagtuloy-tuloy lang sila sa paglabas ng motel at nakapagtatakang hindi sila pinigilan ng ginang kahit alam nitong hindi pa sila nakapagbabayad ng renta at mga kinain nila. Nang nasa parking na ang mag-asawa, ay doon na ibinaba ni Desmond ng asawa niya na nangangatog na sa tindi ng takot na nararamdaman. Dahil doon ay hinawak-hawakan niya at mahinang sinampal-sampal ang babae sa pisngi para lang magising to sa katotohanan. Mahal, makinig ka sa akin ha. Makakalis tayo rito. Sige na, pasok na sa loob. Umiiyak na sumunod ang babae na tila nawala ang buong katarayan dahil sa mga nangyayari. Nang pareho na silang nasa loob ng kotse ay kaagad binuhay ni Desmond ang makina ng sasakyan. Mabuti na lang din ay nakuha niya kanina sa kwarto ang susi ng sasakyan habang naglilipara ng mga gamit doon kanina. Nakahinga sila pareho ng maluwag nang makalabas na sa nasabing motel. Sinulyapan pa ni Desmond ang matandang Ginoo at pati na ang binatilyo na nasa gasoline station. Kumakaway-kaway pa ito sa kanila habang nakangiti. Don't worry mahal, makakalis tayo dito. Pupunta tayo sa susunod na bayan. 2 kilometers na lang naman ang layo nun mula rito. Kaya huwag ka nang umiyak ha. Pilit na pinunasan ni Rebecca ang mga luha subalit hindi pa rin ito tumitigil. Nang pagmasdan naman ni Desmond ng kanyang asawa ay doon niya lang napagtanto na ang dami nga pala nitong kalmot sa mukha at ang suot nilang damit ay mga pantulog pa. Mabuti na lang din ay iniwan nila sa compartment ang mga maleta kaya ang naiwan lang sa motel ay ang ilang importante nilang gamit katulad ng cellphone at pitaka. Kasalanan ko to eh. Kung nakinig lang sana ako sa'yo. Kung di ko inuna yung galit ko, hindi mangyayari sa atin to. Dahil medyo nakalayo naman na sila, kaya saglit munang inihinto ni Desmond ang sasakyan at saka niyakap ng mahigpit ang asawa para pagaanin ang loob nito. Mahal, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. May kasalanan din ako. Kasi kahit nakakaramdam na ako ng hindi maganda sa lugar na yun hindi man lang kita pinigilan. Binalaan na ako ni Gerald kanina na may mga pagkakataong ganito. Pero hindi ko sinunod yung instinct ko. Dahil sa mga sinabing yon ni Desmond ay napahagulgol ng pag-iyak ang kanyang asawa. Inalo niya lang to ng inalo hanggang sa gumaan na ang pakiramdam ni Rebecca. Pagkatapos noon ay saglit siyang lumabas ng kotse at kinuha ang maleta para makapagpalit sila ng maayos na damit. Medyo nanlalamig na kasi sila sa kanilang mga suot. At isa pa ay mahamog din masyado ang lugar parang katulad kanina nung bago nila makita ang Vetus Kiske. Pagkakita pa lamang ni Desmond sa makapal na hamog ay kinutuban na kagad siya. Sumilay na naman ang takot sa kanyang puso subalit hindi niya to ipinalata sa asawa dahil ayaw niyang mag-alala si Rebecca. Kaya lang ay napansin na nga ng babaeng chubby ang makapal na hamog kaya hindi nito maiwasang magtanong sa asawa. Mahal, ang kapal ng mga hamog. Nasaan na tayo? Hindi pa man halos natatapos ni Rebecca ang sinasabi ay nakita na nila mula sa hindi kalayuan ang aandap-andap na signage ng pinanggalingan nilang motel kanina, ang Vetus Kiske. Mahal, baka nagkamali ka lang ng tinataak dahil sa hamog. Iba ni obra mo. Nang tuluyang mawala ang makapal na hamog ay muli na namang tumambad sa kanilang harapan ang Vetus Kiske.
Nasa gasoline station ang Ginoong mabalasik kung makatingin, pati ang binatilyong nakangisi. Pareho tong kumakaway sa kanila kaya napaiyak na naman si Rebecca dahil sa takot. Mahal, gusto ko nang umuwi. Umalis na tayo rito, please. Nagkamali ka na naman ng dinaanan eh. Sige mahal, huwag ka na umiyak. Makakauwi tayo, promise. Dahil sa taranta ay ganun na nga ang ginawa ni Desmond. Nag-drive siya ulit ng nag-drive hanggang sa makainkwentro na naman sila ng makapal na hamog at nang mawala ito ay nasa harapan na naman nila ang Vitus Kiski. Makailang ulit at ilang beses nilang tinakasan ng lugar, subalit sa tuwing mapapadaan sila sa makapal na hamog, ang kinahahantungan nila ay ang nasabing motel. Sa huling pagkakataon ay muli silang napadpad doon. Hindi na nakita ni Desmond at Rebecca ang matandang Ginoo at binatilyong nasa gasoline station, kaya nagtaka sila at nagkatinginan. Subalit ganoon na lang ang takot na mag-asawa, sapagkat pagsipat ni Desmond sa rearview mirror ng sasakyan ay nasa passenger seat na ang mga tauhan ng motel. Napapagitnaan na maglolo si Aling Hilda na habang nakatingin sa kanila ay nakangiti ng makahulugan. Biglang kinumutan ng takot ang mag-asawa at nang lalabas na sila ng kotse para tumakas ay sabay-sabay na nagsalita ang mga nasa passenger seat na tila pinaghalo-halong boses ng dyablo ang mga boses. Isa lang ang po pwede namin palisin sa lugar na ito, kaya mamili na kayo kung sino sa inyo. Nataranta si Rebecca dahil tumatak na sa isip niya na kailangan talagang merong magsakripisyo para may isa sa kanila ang makauwi. Si Desmond naman ay pilit na ikinakalma ang sarili kahit ang totoo ay nangangatog na rin ang buo niyang katawan dahil sa takot. Hanggang sa maisip niya ang mga kasabihan sa ganoong pangyayari, na kung paulit-ulit kang bumabalik sa pinuntahan mong lugar ay maaring napasailalim ka ng kapangyarihan ng isang engkanto o kung anong mahiwagang nilalang. Mahal, kailangan natin baliktarin yung damit natin. Makakauwi na tayo pagkatapos nun. Isa lang ang po pwede namin palisin sa lugar na ito, kaya mamili na kayo kung sino sa inyo. Dahil sa tindi ng takot ni Rebecca ay hindi na niya naisip pa ang sinasabi ng asawa. Hinarap niya si Aling Hilda, ang Ginoong may babalasik na tingin, pati ang binatilyo. Sige, kunin niyo na ang asawa ko. Ako ang dapat mabuhay sa aming dalawa. Please lang, pauwiin niyo na ako. Hindi naman makapaniwala si Desmond sa sinabing yon ng pinakamamahal niyang asawa. Pero tinanggap na lang niya yon ng buong buo. Nakapagpasya na kami. Isa sa inyo ang may iwan para magsilbi sa amin. Pagkatapos noon ay kusang umandar ang sasakyan at hindi na to nakontrol pa ni Desmond hanggang sa mabunggo sila sa puno. Nagising na lang siya na nasa ospital at ang unang nasilayan ng mga mata niya ay si Gerald. Sa halip na ang kanyang asawa na si Rebecca, na nakarma na dahil siya ang kinuha ng mga engkanto. Dahil siguro nakita ng mga engkanto kung gaano kasama nito, ang pagiging masyadong mataray nito at pagkamakasarili. Wakas!